Huwag na kayong umasa sa sinasabi nilang may makukulong. Napakalabong mangyari yan dahil mauubos lahat ng tao sa Senado at Kongreso. Dasal na lang natin matupad wish ni Cara David at yung mga korap sa iba't ibang government agency sa bansa. Lahat dapat may makulong, di lang naman DPWH, flood control may korap, lahat ng ahensya. Huwag na magtaka, attorney, dahil yung president ngayon na vlogger na at baka pati traffic sa Metro Manila siya na din ang mag-update. Kaya yung mga crocs tuloy lang sa paninirala sa mga Duterte. Saan yung mga sangkot na pumirma bago nakarating sa kontrakto yung budget? Buwis namin yan, gising naman kayo mga mambabatas, kayo lang ang pag-asa namin para malaman ang katotohanan para sa ikabubuti ng ating bansa. Dapat panagutin na yung mga prinsipe at mga prinsesa na sangkot sa kurakot. Si former President Rodrigo Roa Duterte dati yanig ang Pilipinas, nagtago ang mga kriminal, ngayon pasyal-pasyal lang ang mga kriminal. Dati binoto ko Duterte Marcos pero Duterte Robredo ang nakaupo, maganda ang takbo ng bansa. Tapos ng termino ng leadership ng administrasyon ay wala nang susunod na makukulong ng mga buhaya at utak ng trilyong budget insertion syndicate. Paano makukulong? Magkamag-anak, magkakasama at magkakaibigan sa administrasyon ng mga buhayang iyan. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion tong post ni Atty. Roy Naglanson. Sabi lang niya, yare. Tudas sila. Patay na sila ngayon. Bakit? Ito, isinare niya yung post ni Congressman Leandro Ligarda Libeste tungkol sa files ni late Yusek Cabral kung saan nandun ang mga kongresista o lawmakers na nagkaroon ng budget insertion sa DPWH. Patay sila ngayon. O, ito, Libeste. Yusek Cabral gave me files of DPWH insertions of the whole country. Thanks to Secretary Vince Dizon, and I will release them. Kailan may it pa. I will release them if he tells me so. Oh, ano itong kongresista nito? Nagiging magalang. Marunong parang ipinapaalam pa. DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertions of the whole country on September 4. After Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. Wow. Ito yung panahon na hindi pa namumulitika si Secretary Dizon. Yung for the interest of the service pa siya. Bilib na bilib ako kay Secretary Dizon nung simula. Gusto niyo talagang tumulong. Gusto niyang linisan ang bureaucracy. But lately, ito na, wala, parang nagbabago na siya. Laban bawi na, oh. Tingnan niyo yung nangyari sa DPWH budget. Pumayag siya sa Senate hearing na tapyasan. Kasi sabi niya, yes, overpriced po. Talagang ganito, ganyan lang, hindi pa kami handa. Sige, pwedeng bawasan. Mamaya, sabay kam, binawi niya. Pwedeng ibalik. Wala na yan. May bumulong na sa kanya siguro. Punay, pabalik mo. Bakit mo pa yung binawasan? So, for the sake of transparency, September 4, binigay na. Ibinigay na kay Congressman Libeste. Okay. Since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. I will await the DPWH's position on this, and I will do so if Secretary Vince tells me to. I can also release the insertions of proponents to the extent that I am allowed in Congress, as I did on November 19. In the meantime, I showed the files to the ICI on November 18 and 19 and to the Ombudsman on November 26, who said the files would be helpful for their investigations. For context, I have been requesting data on the budget of each congressional district since May. I met with Yusek Cabral in her office on June 11 and wrote to the DPWH to follow up on this on August 11. When she tendered her courtesy resignation, I worried that files might get lost, so I set a meeting at her office through Director Abby Bote on September 4 to give credit to Secretary Dizon, who had assumed office on September 1,
It was because of his push for transparency that I was finally given the files. The release of the files would have wide-ranging consequences. They list proponents of flood control and other DPWH projects from the whole government, not only congressmen and senators, but also people from the executive. Grabe, oh! Executive, including secretaries and undersecretaries outside DPWH, as well as private individuals. So as not to compromise my work in Congress, I would prepare that DPWH be the one to decide on releasing these files to the public. In light of recent events, my immediate concern is that DPWH personnel who have copies of these files are kept safe and that all such files are preserved. Ito, official statement ni Grabe, oh. Akala ko ang mga budget insertion diyan lang sa Congress, mga lawmakers ba, karamihan congressman, then may mangilan-ilan senador. Yun ang alam ko. Dito pala sa files ni Yusek Cabral, pati executive department, secretaries, undersecretaries, kanya-kanyang singit. Wow! Naging gatasan ang DPWH. Tayo po, pera natin. Nilalaro lang nila ang ating pera para isingit ang mga project na gusto nila, na okay naman sana kung, siyempre, ako, secretary ako ng isang department. Gusto kong matulungan yung hometown ko. Magpasingit ako. Ito, kailangan ko ito kasi diki namin doon, kailalagyan. O, kung nabigyan ako, tapos ayusin ang pagkagawa. Okay yun. Walang problema. Ang nangyayari, singit. Tapos mamaya, substandard. Ang daming kickback. Kawawa ang kontraktor na malulugi pag hindi niya isubstandard ang kanyang trabaho. So, delikado itong si Congressman Libeste dito. Dapat mag-ingat kasi nasa kanya yung file. At yung mga iba pang nakahawak ng file, malaking pasabog ito. Lalong lulugmok, babagsak ang ratings ng presidente pag nailabas ito. Good luck na lang sa administrasyon. Natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Mga Hindi Naniniwala. Pwede mag-volunteer, itutulak sa bangin. Habi naman to. Umani ng malawakang reaksyon ang pahayag ni SILG John B. Rimulya matapos lumutang ang isang bahagi ng kanyang radio interview kung saan sa gitna ng talakayan sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, nabanggit ang linyang nag-aanyaya sa mga nagdududa na ito na, mag-volunteer upang itulak sa bangin at tignan kung pareho ang lalabas na resulta. Ang naturang pahayag na sinabayan pa ng magaan at pabirong tono at tawanan ng mga kapwa panauhin sa programa ay mabilis na kumalat sa social media at tinuligsa ng netizens, abogado at ilang personalidad bilang hindi angkop at walang sensibilidad. Lalo't ang pinag-uusapan ay isang kamatayan na patuloy pang iniimbestigahan. Sa panayam, ipinapaliwanag ni Rimulya ang mga naunang detalye ng kaso, kabilang ang blunt force trauma, tinatayang 30 metrong pagbagsak at batuhing terrain bilang paliwanag kung bakit consistent umano sa aksidente ang natuklasan. Gayunman, ang banat na mag-volunteer at itulak ang mas tumatak sa publiko kaysa sa technical na paliwanag ng kalihim. Kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Itulak namin doon para makita nila kung pareho talaga ang lalabas doon, di ba? Hindi ko masyadong kakilala itong John B. Rimulya. Ngayon ko lang nakikilala yung tunay niya na style. Palabiro. Kasi nga, nung kasagsagan ng bagyo, kailan ba yun? May habagat, bagyo. Tapos nag-a-announce siya, mga abangers. Abangers. Sa kanyang official Facebook page ng DILG Secretary. Official yan na, hindi private.
pabiro ang dating. So, binatikos siya doon. Binatikos siya. Abangan nyo ang bagyo, parang gano'n. Kalamidad na nga, tapos gagawin pa ng pabiro. Binatikos. Ganon daw siya talaga. Style niya na yun. So, itong kanyang statement na ito, ganon din yung natural niyang pabiro ba? Kailan? Depende kasi ang dating sa biro. Pero pwede mag-volunteer kayo at itutulak namin kayo sa bangin para makita ko. Masamang biro po yun. Kaya hindi mo masisi ang mga netizens na mag-react at tuligsain. Okay? So, I don't know kung magbabago pa siya. Ano ba ito? Marami na akong nababasang post na parang willing siyang kakandidatong presidente. O hindi naman willing. Siya talaga ang napipisil ng Marcos administration na kakandidato sa 2028. Kasi wala namang iba eh. To me, sa lahat ng alyado ng Marcos administration, siya na ang pinaka the best. Although, not ibig sabihin nga mananalo, pinaka the best among them. Romualdez, wala na eh. Sino pa ba? Si Tulfo, Rapi Tulfo, hindi naman nila kalyado. Paiba-ibang ko nun. So, Junbic. So, kung ganito ang style ni Secretary Junbic Rimulya, pag hindi siya nagbago, wala. Maraming matu-turn off sa kanya. At siguradong kolelat siya sa eleksyon pag ganitong style. Parang style kanto boy, yung mga ganyang yung biro na ganyan. Sinong may loko-loko ba na mag-volunteer tapos itulak? Talagang out of place yung ganyang biro. Kaya pag-isipan nila maigi, pag may plano sila sa 2028, dapat maging maingat. Huwag na yung in fairness sa kanya, meron siyang very confident sa sarili. Kaya nga nung mga rally, ganun siya. Tapos, wala kaming sasantuhin. Aaristuhin namin yun, ikukulong, mga ganon. So, ngayon, kumpirmado na yung nahulog na bangkay ay si Yusek Cabral nga. Ang sunod na tanong na lang ngayon is Kuya. Aksidente ba talaga o may foul play? Kuya. Ako, personal opinion ko lang imposibleng uupo siya doon kasi nga may fear of heights siya. Sa isang interview 2018 ba yun o 2019? Inamin niya. Phobia siya. Anong klaseng phobia ba yung takot sa mga ganong matataas? Basta takot siya. Kung takot siya, bakit siya uupo doon sa gilid ng kalsada na bangin na 30 meters? Malalim na yan, 30 meters. Kaya, it does not make sense. But anyway, akin lang yun. Hintayin natin ang resulta ng investigasyon kung ano ba talaga. So, yung kanyang mga files, kailan lalabas? Yung sabi ni Congressman Libeste na nandun, listahan ng mga project proponents ng DPWH. Nako, malapit nang maisambulak ang mga kongresista na nagsisingit. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post sa threads na dumaan sa wall ko. Caption o title, yung ang tataas ng pinag-aralan mo, meaning kay Yusek Cabral pala ito, ng pinag-aralan, qualifications. Pero mas pinili mo masangkot sa mga kawatan sa gobyerno. Ito, nakalagay dito, education, government experiences, and other positions. Nakakalula ang educational qualifications ni Yusek Cabral. Ito. Licensed civil engineer. Doctorates, 3. Grabe. Yung makaisang doctorate degree ka na lang, mahirap na yun eh. Ito sa kanya 3. Doctorates in business management, public administration, urban and regional planning. Grabe. Master's degree, 3. Business, strategic economics, and urban and regional planning. Executive programs and certificates. Wharton Business School and Harvard Kennedy School. Puros mga sikat ito. Sa US, Wharton. Sa US ba ito? UK. Wharton Business School and Harvard Kennedy School. Ang kinuha niya doon is Data Analytics, Government, Digital Transformation, and Public Policy. Kaya nilagay dyan sa planning Planning ng DPWH. Muhammad
bin Zayed University, Abu Dhabi, Accelerated Artificial Intelligence. Ito, ang kanyang government service. She rose from the ranks. 40 years siya sa DPWH. Oh. Ito, ang kanyang government experience. DPWH Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership, and Information Management Services. She was the first female rank-and-file employee to rise to this level. The chairperson of DPWH, PGS, PBB, DTB, and GAD committees. Hindi ko na alam yung mga abbreviation na yan. DPWH representative to multiple boards and agencies like PEZA, NIA, TRB, PPA, LRTA, SIA, PSA, Infracom, etc. Ito pa, kakamaha. Commissioned Officer, Philippine Army Reserve Force, rank of Lieutenant Colonel. Oh, reservist din pala ito, sayang. Other positions. First female President, Philippine Institute of Civil Engineers from 2017 to 2018. National President, Road Engineering Association of the Philippines from 2019 to 2021. Professional Chair in Engineering, Science and Technology, Polytechnic University of the Philippines in 2021. Tama pala yung tama yung nabasa ko ito sa mga comment section nung nagsisimula na ang hearing sa flood control scandal. Ito na, nabasa ko yung matino siyang empleyada nung una. Talagang straight lang. Kaya nga, si rose from the ranks. Walang palakasan, nag-aral siya, scholar siya, mga ganon. Ito na, maganda na basa ko itong post na ito. Grabe 3 doctorate degree, 3 master's degree. Tapos nag-aral pa sa Wharton at saka Harvard Kennedy School. So, sayang. So, lesson learned sa atin mga kaibigan. Huwag nating sayangin ang ating naipundar na legacy ba or good name. May verse sa Bible eh. Kalimutan ko anong specific verse. A good name is better than riches or material wealth or possession, ganon. Good name. Pangalagaan po natin ang ating character, integrity. Lahat tayo natutukso. Yung pag-angkin ng ari-arian o salapi. Ganyan din ako nung bata-bata pa ako sa serbisyo eh. Yung ambisyon ko, 3. Gusto kong maging mayaman. Gusto kong maging sikat. Ano pa yung pangatlo? Gusto kong, nakalimutan ko na. Mayaman, sikat, at makapangyarihan. At nung tinatahak ko na yung landas na yon, wala na. Naiiba na ang aking landas. Kasi kayamanan na ang pinupuntirya ko. Kaya nakagawa rin ako ng hindi maganda. Mabuti na lang, may awa ang Panginoon na nakilala ko siya ng lubusan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, salita ng Diyos. Kaya tinalikuran ko yung mga pangarap na yun, yung maging mayaman. Magiging Diyos pala yung pera. Yung Matthew 6:34 ba yun, yung you cannot serve 2 masters at a time. Either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money.